Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from the land of our forefathers and in the very heart of the mission is here together with Raja Mamay, September 21, 2023. I'd like to welcome each and every one of you who are willing to listen for today, the embodiment of all the mission that I have done in this world. Maayong hapon sa tanan, labi na sa akong mga pamilya sa Negros, sa Iloilo, sa Mindanao, at sa tibuok, Maharlika, Kingdom of God, Lucasog Empire. Alam ninyo, ito, alam ko, ang mission masakit dahil katulad din iyan ng ispadang dalawa ang kanyang tagahiwa, the double-edged sword. Dahil talagang isang ganun lang, talagang mahihiwa at maghiwa-hiwalay. Iyan ang katotohanan. Katotohanan ang siyang naging paraan ko para makuha ko at malagay ko lahat ng puzzle, the divine puzzle. Walang saysay ang mission na ito kung hindi tayo nagsama-sama. At magsasama-sama tayo dahil walang magawa ang bawat isa, kundi sundin ang espiritual na pamamaraan at physical. Ang timbangan na ito ang siyang magbubuklod-buklod sa atin. Ang timbangan ng mahal na ina ng Black Fatima. I am brave, yes, I surpassed all the death threats, framed ups, lahat ng kagustuhan nila para lamang ako ay mawala. Alam ko, nahihirapan din kayo sa pusod ng Malacanang. Nasa inyo kung kayo ay susunod o hindi. Masakit dahil pamilya ko rin kayo. Ganyan din ang nangyari. History repeats again in the lives of Alnas and Radyo Mamay. With Apo Lakay, yung mga talagang tinuringang mga kapatid, ang siyang nagpahirap sa misyon niya bilang inatasan din ng kataas-taasang ama sa kalangitan at sa kailaliman. Magandang hapon po sa inyo. Alam ko, Lolo, nagbabantay kayo. Nakita niyo ako. May ngiti ng tagumpay. May ngiti na alam ko, kahit nasaktan ko kayo, maintindihan ninyo ako. Dahil ang sinusunod ko lamang ay ang utos ng mahal na ama. Nire-remind ako ng ating Kuya Raja that physical ownership must be implemented. Ibig sabihin,
Ito ang buong mundo. Ang mundo, mas malaki ang katubigan. At iyan ay divided into 7 continents. Ang 7 kontinente na iyan, ang nag-aalaga ay ang ating mga hindi nakikita na mga hari. Dahil diyan ninyo makita na ito ang mundo. Paano ang sa ilalim na mga nilalang? Paano ang mga nilalang sa kalawakan? Basta na lang ba natin silang iwanan? Basta na lang ba natin silang pabayaan? Para ano pa? Na kayo ay nagdadasal 7 times in a day? Sa ating mga religious group, di ba yung pag-asa na dinggin ang ating mga pagsusumamo para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa ating mga pamilya na naghihikahos. Para masolusyonan ang pinansyal. Yan ang nakikita ko kung bakit kailangan ko tatalakayin sa inyo at kung bakit naitatag natin ang Divino Gobyerno. Ang Diyos, iisa. Pareho yan sa pangalan ng ating nakagisnan. Sa Islam, Allah, sa ating mga ninuno, Bathala, sa Hindu, alam naman natin na nandiyan yung mga pangalan nila, marami din yan. Parikali, pag sa Buddhist, Buddha, nandiyan din yung mga pangalan. Subalit, it boils down into one, the spiritual being. And the King of all kings is the Creator Himself who made you and me and the entire global earth. Salamat sa mga nag-celebrate sa araw na ito na pinalinis ko sa inyo ang inyong puso't damdamin na hindi nyo nakalabanin ang nakaupong Marcos na caretaker, si Bonget, dugo man o hindi, dahil 7 sila. Nakalagay sa aking caption sa ngayon. Mission, compassion, and forgiveness in obedience to the one who sent me. Maraming luha ang natamo ko sa mission na ito. Mission impossible. With all the laughter, with all the moral attacks, with all the panghahamak ng mga claimants, woe to you! Woe to you that says kayo ang may karapatan. Una, lumabas ang may-ari. Woe to you na nagsasabi, kausap ninyo ang Central Bank. Ngayon makikita nyo ba na hindi basta-basta ang Central Bank? Alam nila na ang isang paraan
para maipon at maprotektahan ang kayamanan ay dahil merong pinakamalaking puwersa sa loob mismo ng Central Bank. Ang Central Bank of the Philippines ay pinamumunuan, siyempre iyan, ng ating mga tinalaga dito sa hanay ng political government. Alam naman natin, kabinete, special power ng presidente ng Pilipinas. Alam natin yan. Subalit, di ba sinabi ko na sa inyo, tapos na ang agreemento? 2013, September 16, tapos na ang agreemento na kung saan ang lahat ng palugit na ginawa ng mga royal family ended, tapos na. Ang mundo ginagalawan ng mga treaties, ng mga agreemento para magkaroon ng unification. Para hindi nagkakaroon ng giyera dapat. Ang pinakaunang dahilan na magkaroon ng mga agreemento dahil nga sa pagsakop ng strong nations. Ang unang sumakop sa atin ay ang Western nation. Spain, kasama ang Portugal, kasama ang Netherlands, the Dutch, kasama ang iba't ibang nasa western side of the globe. World War I, iyan ang dahilan na nagkaroon ng mga treaties sa sinaunang panahon. Pero, ang tinandaan ko sa misyon na ito, ang 300 years agreement ng Sultan Sulu at ng Spain, royal family. Ngayon, kami, binabaybay lang namin lahat ito. Para maintindihan ninyo, nag-broadcast ako sobra na 3 taon. Maraming gumagaya at marami pang gusto akong sampalin sa pananalita, patayin sa pang-akusa, okay pa rin. Dahil ito nga ang sinabi ko sa kanila, hayaan mo, darating ang panahon, kahit saang sulok kayo magtago, tutuntunin kayo ng batas ng soberanya. Yan ang pagkakaiba po natin. Ako, inutusan ako. Ang likod, ang harap, tagiliran ko. Hindi basta-basta. Napansin ninyo? Dapat titingnan ninyo. I started my mission in September 9, 2009. Subalit, lahat ito mula ako'y maliit pa na paslit, nasa giyera na ng Ligwasan Mars. Doon ko inumpisahan ang aking pangarap dahil nakita ko ang pagpapatay sa mga Magindanaon, Iranon, dahil sila ay mga tinaguriang Muslim. Hindi ko sukat akalain na yung musmos na kaisipan ko ang siyang naghubog sa akin para lumaban ng ganito sa buong mundo. Imagine niyo yan. At the age of 7, I am already in the war zone. I make puslit para lang makaalis sa bahay na hindi nakikita ng aking mga Kristiyanong kapatid. At doon ko na-witness ang pinakamasakit na puntos ng martial law. Iyan sa panahon na yan, ng 1970s. How much more yung pagsakop ng Espanyol, na kung saan mabigat din yun.
na lahat tayo pinagpapatay. Bakit nga ba? Bakit Pilipinas? Bakit hindi ibang bayan? Dahil alam nila, tinarget nila, unang-una. Tayo ay natutulog na punong-punong kumikinang na gold at diamante na iyan ay nakikita ng NASA, ng kalawakan, at ang lahat ng bantay natin. The intergalactic unification na sa ngayon ay nandiyan yan, at iyan ay hawak ng ating mga lolo. Claymans, yan ang pagkakaiba natin. Ako binantayan. Kaya nga anong sabi niyo ngayon? Paano nakalabas yan sa Pilipinas? Paano na hindi natin alam ang kanyang trabaho? Paano nakalusot iyan? At paano na ilabas ang pinakatagong sikreto para malusutan, para magkaroon ng implementasyon ng pamumuno na totoo ng presidente ng Philippines Islands. Paano? Dahil ang sikreto kailanman hindi matatago. Tingnan ninyo. At the age of 7, as I told you, nasa giyera na. Lahat ito nandito, kaya ako'y nagsaliksik. Bakit kailangan makipag-away ang nasyon sa iba't ibang nasyon? Dahil sa kaganiran ng kapangyarihan at kayamanan. Nalampasan natin ang World War I with Spain, kaya kayong taga-Sulu, maraming dagok, lalo na yung fight with Buddaku, lahat ng kabukiran, maraming patay at maraming dugo ng sultan ang talagang naging defender against the Spaniards. Ngayon, binabalikan ko lang ang inyong mga alaala. Maganda ba ang giyera? Hindi. Unang-una, ginugutom tayo. Pangalawa, sinusuppress, kinikitil yung ating kalayaan. Pangatlo, iyan ang masakit. Unti-unti tayong pinapapatay para maangkin nila ang kalupaan at ang kayamanan. Yan ang sabi ko nga noon pa. Dumating din ang World War II. Diyan nagkaroon mas lalo dahil ito giyera na galing mismo sa imperyo ng Japan dahil gusto na nila tayong sakupin kasama ang North Korea. Actually, lahat ng pumapatay. Alam ninyo yan kung sino ang pinakamatindi na tagapatay sa panahon ng World War II. The evil of war. Yan ang palaging hinahangad ng mga masasamang tao. Kaya nga sa Sulu, walang peace. Kaya mas gusto nila yung merong conflict para meron silang peace talk, meron silang donasyon. At ito namang ating gobyerno, ayaw nila magkaroon ng peace. Bakit? Negosyo. Malaki ang nakukuha nila sa Islamic nations para pangpasweldo sa inyo. Sino nagpapasweldo sa mga integris? Sino naghahasik ng giyera? Yan ay galing mismo sa mga programa para magkaroon ng giyera. Balik tayo at the age of 7, I have seen the evil of war and chaos. Nakita ko, at iyan ay
ma-witness at mabigyan ng katarungan kung paano pinapatay ang isang pamilya mula sa tatay, nanay hanggang sa mga anak dahil inutos ng martial law. Araw-gabi, iniisip ko kung sino nga ba ang nagbigay ng pasakit dahil Marcos, galit din ako nung ako'y nasa kabataang at murang pag-iisip dahil masama ang Marcos. Dahil pinagpapatay ang mga pobreng Magindanaon, ang pobreng mga Kristiyano na nag-migrate in 1960 na kinuha mismo mula sa Panay, Iloilo, Negros ni Ama Pandala Pasandalan, ang Sultan ng Maguindanao. Subalit ngayon na ibsan lahat iyan dahil ako mismo magpapatunay sa inyo na hindi pala si Apo Lakay ang nagdeklara ng martial law. Nang dahil sa kaganiran ng kapangyarihan at gustong makinabang sa punong-puno na nakaimbak na kayamanan mula sa World War I, World War II, lahat ng bunker, Jakarta 1 hanggang Jakarta 8. Iyan ang dahilan kung bakit ginawa nila iyan. Negative, positive. Positive, negative. Pero bilang queen, sa araw na ito, huwag kayong magdamdam mga dugo na nagdeklara ng martial law. Dahil si Queen, pinlano ko na ito bago ko ilabas ang sakit na katotohanan. Kuya, alam mo, matagal ko na alam. Subalit, kailangan kong itago ang aking pagkatao para malaman ko at paano ko solusyonan ang sigalot ng Mindanao. Paano ang tali-talino nyo, senadors, congressmen, congresswomen, but you never dared to stand to bring out the truth. Because politics is the highest business of this world, wherein there is graft, corruption, conspiracy, selling, human trafficking, lahat na ginawang business ang politics gamit ang puwersa ng nasyon. Pasensyahan tayo. Sinikap kumulat sa pool. At the age of 7, 8, 9, I'm already a wanderer. Alam ng pamilya ko na kinagisnan ko. Hindi ako lumaki sa kanila. Naging missionary na ako noon pa man. Kaya nga kayong mga sultan claimant ng Sulu, pasalamat kayo. Ako'y Kristiyano sa puso, isipan, dahil ang aking paniniwala at true Christian is a true Muslim. And Islam ay pinagmulan ng ating angkang mga nagsikap ipalaganap ang totoong pagkakakilala sa iisang Allah, sa Diyos Ama. Kayo ang nagbigay ng pasakit dahil naging fixated kayo na kailangan pumatay kayo para makapunta kayo sa langit. Iyan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng away between Christian and Islam dahil din sa inyo. Ang pagturo kung paano kilalanin ang iisang ama
na naglalang sa atin. Wala tayo kung wala siya. Paano kayo nabubuhay? Di ba hangin? Tubig? Apoy? Ang lupa. Kung wala kayo nakatungtong sa lupa at palagi na lang kayo sa tubig, paano kayo? Ako'y nananawagan sa lahat. Ngayon tumaas ang tubig sa Maguindanao. Nakalublob na naman ang ating mga kapatid sa kampo, diyan kay Sultan Kayulawan. Sana magkaisa na lahat para ang aking lolo putok ay hindi na magalit sa atin. Kasi may banta yan. Pinapalaki ng lolo ang tubig para kayong mga claimants, kayong mga sa Department of Energy, kayong nagsasabi na pupwesto kayo. Iyan ang dahilan. Hindi pa rin nyo ba naintindihan that Ligwasan is an enchanted territory at kailanman hindi mapupunta yan? Ano bang kamay ninyo kisa sa kamay na iniwanan? Punong-puno ng kasalanan. Ang intensyon ninyo, yayaman kayo. Ang intensyon ninyo, kayo ang makinabang. Pero ni minsan hindi ninyo inisip na merong taong nasasaktan at meron mga taong kailangan ding mabuhay ng katulad ninyo na hindi inaalila ninyo politiko-militar. Sabihin na natin, September 21, 2023, tinuldukan ko dahil pinalabas ko ang totoong may-ari. The global finance will never be resolved if you will not let him sit into power again. Ang mali ninyo, ang tali-talino ninyo, pero hindi nyo nagawan ng sistema na iayos ang konstitusyon ng 1987. Ni minsan hindi ninyo na-amyenda. Kaya nga lahat kayo na naging ministers in the time of 1973. Alam ninyo, kayo ang papader ngayon para ma-resolve ang buong sambayanang Maharlika, Las Islas Filipinas, Philippine Islands. Hindi ninyo mahihiwalay ang Lupasug, ang Suluan North Borneo sa Philippine Islands. Kaninang umaga nag-broadcast ang ating Kuya Raja. Imagine ninyo ang sakit, ang hapdi, ang dinadaranas ng isang kapatid. Sa bagay, sinabi ko nga, history repeats itself. Kaya nagkaroon ng sigalot sa pamumuno dahil ang kapatid against sa kapatid, ang tatay against sa tatay, sa anak, rather, sa nanay. Kaya nga dito, it is bounded to happen that in the realm of the golden age, sa panahon ng ginintuang panahon, mababawi na natin muli ang ating dangal, ang karangalan na niyurakan ng ibang lahi dahil kayo rin, politiko, militar, pamilya na nagkaklamar na kayo ay kayo. Kayo ang nagpahirap sa sambayanan. Hindi ninyo napansin? Inanay kayo. Ngayon nagmi-meeting pa kayo mula kahapon kung kayo ay tutulong na kay Queen o hindi. Do you have really to enforce your defiance
or you want to join the fold. Because, remember, I had been operating as parallel governance since 2015. On March 22, 2015, that was the end of the Carpenter Agreement. Haji Winnie, o kung sino man yung nagsalita na tausog, you come out. Because pinapahanap kita. Whoever would like to speak out, put it in a proper forum. Hindi yung nagsasalita kayo nang wala kayong value or relevance sa panahong ito. You've been fighting in the mountains, katulad din yan ng ginagawa ng iba. The knowledge, the capabilities. Sorry, hindi ako ganito. Pero tingnan niyo na nga mabuti. What have I done? Have you done of what I have done to save this country? To save the Mapilindo countries? Hanggang ngayon, alam ko, punong-puno kayo ng away sa Maguindanao, sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, kung hindi lumabas si Queen at si Radya Mamay. I put my life into death. Sinakripisyo ko lahat. Kaya kayong mga nagsasabi na ako ay wala, ito ang masabi ko sa inyo. Mula nung 16, isa-isa na nililista ko kung sinong dapat papatawan ng hustisya ng sambayanang Maharlika. The Golden Age. The divine justice. This will serve you that defy the truth. 20 years, 30 years, 50 years, and 60 years of this mission. Unknown to many. Araw-gabi kong binubuno kung paano ko solusyonan ang global finance. Paano ko solusyonan ang climate change? At paano ko masolusyonan ang health crisis na kayo mismo, kabal, ang siyang namumuno para hindi tuluyan lumabas ang katotohanan na kayo mismo ang gumawa, nag-implementa nitong kabalbalan kung bakit ang buong mundo ay naghihirap na hindi naman dapat. We have been living in lie. Namuhay tayo sa kasinungalingan, lalo na ito. Ito pa lang, 1983. Mature na lahat ng asset. And I thank yung aking financial team, kung nakikinig kayo ngayon. Lahat yan, paraan. Gawin ninyo ang dapat ninyong gawin na aayon sa inutos ng papeles ng Mapilindo. The Special Order 01. Kaya nga, meron akong kinausap kanina. Tingin ninyo sa akin scam, tingin ninyo sa RCI scam, tingin ninyo sa Sovereign Identity Card scam, at tiningnan nyo pa itong Sovereign ID. Walang value? You are all wrong. Pasalamat ako, marami akong nasagip. Itong Special Order 01 ng Mapilindo, reinstating and reinstalling the genuine President of the Federal Republic of the Philippine Islands with the Prime Minister, Cesar Berata. I have called your names. The Land Bank of the Philippines is ready. No one can touch that except the holder
the signatory of the bank, of the account, of the backup at that. Ang inutos na 5 account pa, alam nyo yan, do not delay and let your fixing machinations be done. Sinabi ko na yan sa inyo noon pa, I just need to have my audience na mag-usap kami ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. You did not listen to me. And now, how could you bear this? Remember, it's not me. Hindi ako ang may gawa ng expose na ito. Ferdinand Marcos Sr., aka Rogelio Madrid Abran, Romualdez Marcos, Ferdinand Jr. Paano niyo yan i-resolve ngayon? Who is who? This is the caretaker. The name Junior. But the senior is the one holding the power and authority since 1973 Constitution. 1965 pa yan. Kaso nga lang, nang dahil sa pito-pito, nagkaloko-loko ang estado ng pamumuno ng gobyerno, pati militar. It takes a lot of courage and bravery to be able to make a stand and defend the right of every citizenry of the Philippines Island. Lahat ng queen na nagsasabi kayo, hintayin ninyo. Dahil hindi na ako ang kausap niyo. Batas sa batas. The rule of law will be enforced and divine justice will be given to you. Hindi ninyo nawari. Hindi pa rin ninyo matanggap ang pagkatalo nyo. Paano yan ngayon na ang namatay sa Hawaii ay si Tony Bondok? Hindi si Apo Lakay, Ferdinand Idrelin Marcos Sr. Paano nyo yan ma-reconcile? Mismo ang St. Francis Medical Center may records. Kung hahamon pa rin kayo, ilabas natin ang pinakakailangan. DNA. Yan bang gusto ninyo? Mapapahiya na kayo lahat? I told you since September 16, 2013. Kaya, anong ginawa ninyo? Sabah stand-up. Sinong kasama? Malaysia. Brunei. Johor. Dahil ayaw nyo pa rin magpatalo. Sinong nandoon? Kuya Randja and I. Lahat ng kinausap ninyo ng mga pobre na walang pera, binayaran ninyo ng 30,000 ringgit. Buhay pala ang kapalit, hinanting parang manok. Nakakatulog kayo niyan? Programmer, packager, machinator. You don't even realize that all of this are recorded in the book of life. Para pagkamatay ninyo, doon kayo huhusgahan. Sa impyerno kayo mapupunta. Hanggang ngayon, hindi kayo nakontento. Alam niyong nasa Zamboanga ako. Pinlanuhan niyo pa, harap ko pa nga yung mga OPAP. Teresita Dengles, Mrs. Miriam Coronel. If you can remember this face, I was once in your audience planning how to implement ng putok-putok sa Zamboanga City. Grabe, how the government conspire and make business of war. Magkano binayad ninyo? Malaki din. At kayo
Kayo namang mga asawa ng MNLF. Isang kibot lang, akala nyo nandoon na ang pera. Kawawa kayo, ang BARM hindi magtatagumpay. Kailanman because they are in the claims. Ngayon akala ninyo yung Sampa Gonzalo na case, mananalo kayo? Even the government of Malaysia is indebted to the sovereign ruler of Southeast Asia. Pinag-uusapan dito, karapatan, pagmamay-ari. Now you can tell me what you want into my face, but not this time. Because I have with me may batas ng soberenya, may puwersa ang royal family. Meron kami. Now, anong gagawin nyo dyan? Na inipon ko na puwersa mula Apare hanggang Mulo. We had been operating as parallel governance since March 22, 2015. And in December 8, nasa Malacanang tayo. Pero anong ginawa ni Pinoy? Pinagtabuyan tayo. Inarrange ng mabuti. Kaya mga kuyang kong mga Marcos, tinagurian. You turned my back to me. Nandoon na kayo. Pero hindi kayo lumaban ng patas dahil ang tingin nyo, I am not true enough to prove of who I am. I still thank you for turning your back to me because this is the reason that I become more assiduous, more brave to fight the plight of the poor people of the Philippines Islands, especially in Sulu, in Maguindanao, in Palawan, in Sabah, Sarawak, Kalimantan, Bulungan, North Borneo. Dito nakikita ko kung gaano katindi ang konspirasiya. Pero natuldukan natin dahil maraming nagtatanong kung buhay nga ba. Itong mata ito magsisinungaling sa inyo? Will I put my life into the laughing stock of the world? Never. When I say it's true, it's true. That's why I am trained in the four walls of the convent, wherein the truth is the banner. And for my philosophy, I told you, truth is true. I will always fight for the truth, for me to find justice. Justisya lamang ang makapagbigay ng katarungan sa lahat ng pinatay sa panahon ng martial law. Marami ako ngayon makikitang magagalit. Magagalit pa ba kayo? Compassion sa mission na ito. Forgiveness. Yan ang iniuutos ng may kapal. Pero paano? Dahil kung tutuusin, ang papo na sinangga ko sa OPAP, the justice system of the barangay, because it is recommended, as the book has been chopped, used by the Congress and the Senate to be able to ratify the BARM, plagiarism. Ginamit ninyo ang aking mga testamento, pinapalitan nyo lang. Ang galing naman. Katulad ng ginawa ng isang claimant. Pinalitan nyo yung pangalan ko, kaya pala araw-gabi, talagang tinututukan ako para makuha yung linyahe ko. Pagdating sa China, siya na pala. Pinalitan na palang pangalan ko into sa pangalan niya. I will be running after you because the truth will always be the truth. And you have maliciously attacked me and spread all the lies about me.
I am not vindictive, and I will not implement vengeance, but I will always say, paano kayo titino kung hindi ko bibigyan ang hustisya na kinakailangan? Marami kayong ginawa. Bago mo po, sinabi na sa akin, mag-usap tayo. Bakit nga ba? To the point that you even compete to me as the Sultana? Salamat sa iyo, Madam Lisa. But truth is truth. Now that the Sultan that gave you the authority and power, forgetting that every authority from the Sultan is originating from Allah. That's why cursed will befall into you. Kakainin kayo ng sumpa. Sumpa. Kaya nga, bugbugan. Black eye dito, black eye dyan. Because I am waiting for the worst. Death. You never listened to me. The Raja Boyan is the power and authority of the Lolo of the Enchanted in Liguasan Mars. Never use it for your own gratification. Para lang maging self-image ninyo, pumunta kayo dito sa Malaysia, as Sultana, naka-plunging neckline, naka-miniskirt. Is that what you want just because of a name, prestige and power and authority? If I were you, you better have to rectify yourself now. I am not attacking you, but in the name of our royal family in the Islamic community, please naman, kunting respeto. Ngayon, ayaw bumitiw ni Bongbong dahil pareho na silang claimant ni Muhammad Fuad Abdullah Kiram. Tapos na po ang claim. The United Nations has given their authority already. Now, I was trying to interrupt kanina sa broadcast ni Kuya Raja na sinasabi niya na siya ay hindi totoo. I said to Kuya Raja, wrong. Totoo ka. Dahil nirecognize ng office ng Prime Minister ng Malaysia, si Gamar bin Abdul Ghaffar, Raja Muhammad Gamar Mamaya San Abdul Rajak. Pero hindi ikaw ang kapatid mo. Kapatid mo yun eh. Di totoo ka. Pangalan mo yun eh. That is identity theft. Pagnakaw ng pangalan at ng katauhan. It's the same thing happened to Apo Lakay. Ngayon, paano natin ma-resolve ito kung hanggang doon na lang kayo sa makitid na pag-unawa? Kaya nga kanina may tumawag, Queen, bakit hindi pa rin nakukover ng media, ng mga newspaper? Pasalamat kayo, yan ang ating batayan, na sila ay mga kabal, na sila ay bayad, na sila ay merong mandamos doon sa pinaka-programmer nila dahil sila ay may sinumpaan na wag santikin si Queen para hindi lumabas at hindi mapag-usapan ng buong mundo. Salamat pa rin sa inyo. Ang paghamak, nandyan yung Philstar, kawawa naman yung isang artista na sinunggaban yung kanyang pagkatao dahil kami ay hindi totoo. Balikan din kita, ha? Yung nag-publish niyan, pati ang inyong newspaper company. If you will never stop maligning the reputation of the Queen and the King in the court of the sovereign power and authority, may kalalagyan din kayo. Dito sa Malaysia, nagsuot lang kayo ng yellow. Pag nandyan ang hari at reyna, kasalanan na yan.
Pag nagsalita kayo against sa kanila, malaking kasalanan na yan. Pero sa Pilipinas, pini-PI ha, naalala ko yung naturingang pamangkin, pero hahabulin ko dahil may change of lifestyle and makikita ko sa system, sinabihan ko na yung aking mga financial, silipin nyo na yan. Kasi kung sila ang gumamit ng pera na para sa akin, patay sila. Alam nyo, kung merong Raja Gamar sa katauhan ni Alnas, meron ding Queen Helen na nagpanggap. Ngayon, kayo namang mga nakikinig, paniwalaan nyo ba yung mga taong pinakitaan lang kayo ng peking gold? Pinakitaan kayo ng peking mga transacciones? Walang pwedeng gumalaw niyan. Percentage kayo ng percentage, hindi nga yan mabili. May tamang panahon. Yan, makita na ninyo. Kaya nga, time has come. And this is the moment of truth wherein each and every one of you will realize this is not the game of the general anymore. This is the game of the God the Father, the creator of us all. The mission has been established and been guarded by the royal decrees. Abangan ninyo ang Royal Decree 115. Lahat kayong nakapangalan doon in the past, marami na sa inyong namatay. Gusto niyo rin bang mama hinga na ng lubusan? You better rectify yourself because that law, that royal decree is not me alone. Ginagamit lang ang aking brain, ginagamit lang ang aking puso, at ginagamit lang ang aking katawan to make it. Dito ninyo makikita sa buong buhay ko. Walang tulugan mula noon magpahanggang ngayon. Pero this is the moment wherein I could really tell you, anong gawin niyo? Andyan si Lolo Kidlat, nandyan si Lola Buhawi, nandyan ang ating mga kasama na hindi nakikita para bigyan kayo ng sakuna. Ayaw nyo pa rin kilalanin. Pero, kung ayaw nyo, continue nyo as claimant. Pero kukunin ko na sa inyo ang karapatan nyo dahil ang military, ang gobyerno, ang sovereign people, ang platada ng bagong restored, reinstated na gobyerno sa pamumuno ni Ferdinand Idrelin Marcos Sr. aka Rogelio Madrid Abron. Iyan ang may otoridad. Iyan ay nakakonek sa United Nations. Kaya pala ayaw ni Manong Digong ng ICC, ng UN, dahil mapipisto nga sila. Sumunod din si Bonggit. Ngayon, paano yan? The more you defy the truth, the more that you forget that there is one that could really tell you na nandito na ako. Well, nasa inyo pa rin. Substance to substance. Napakaganda kasi tingnan. Nabigyan lang kayo ng oportunidad. You cross the line.
If Queen plays stupid, dumb, and fool because I want to see how far can you go. Meron akong sinumpaan na kailangan makuha ko muna yung kailangan bago ko ilantad sa inyo that I am trained by the Father. Have you ever thought that life without the spiritual side, you can never be as refined as you are? Ang spiritual life ang nagpipino sa material na buhay natin, na katawan natin. Kung tayong puno-puno ng kasalanan, ang ating spiritual ay weak. That means nadadala tayo sa kasalanan. The land of promise ay punong-puno ng pagmamahal kung sasama kayo. The divine justice, as evidenced by the royal decrees, the rectificatory has been enforced. Kaya nga, minaliit ninyo, ginagaya ninyo. Lahat kayo ngayon, gaya-gaya, putumaya. Pero, paano kung kayo ay mahuhuli na dahil merong batas na talagang lilitisin ang lahat na nagkasala sa paglilin lang, sa pagdala sa kadiliman ang sambayanan? What would happen to you in the principle of the law of sovereignty and ownership? Yan ang pagkakaiba natin, ha? Kaya nga yung nagsalita, pinapahanap lang naman kayo ng mga pamilya natin. Kasi kung ayaw ninyo maghundong, if you don't ever stop, then kayo mismo malalagay sa puwersa na hindi nyo kayang labanan. Divine justice, iyan ang kailangan. So I call on the governments, I call on the military. Hindi nyo kaya. Unang-una, wala na kayong pambili ng bigas ninyo. Mahal na caretaker President Bongbong Marcos, as I am told, Singapore is only a figure. Saan ka kukuha ng pangprenta mismo ng pera? Yan ang sinasabi ko, ikot kayo ng ikot because of your defiance to recognize of who is Queen Helen, and who is Raja Mamay Abdurrahman. The principle of no way will be imposed back to you, because since September 16, 2023, the new governance has been reinstated. Now, marami nagtatanong, bakit wala pa nagpakita si Apo Lakay? Marami ngang nagsasabi, nandiyan lang yan. Marami kaming ginagawa. Hinahabol namin ang panahon. Kaso lang kayo naman, na dapat noon nyo pa na-recognize yan, hanap din kayo ng hanap ng paraan para hindi kami ma-recognize. Ngayon, nakikita nyo na yan. Kung may perma na lahat, hanapan nyo na naman ng isang dokumento. Tama na. Kayo na lang uupo. Sinasabi na ako ang validator. Ako pang binavalidate ninyo. At hinahanapan nyo pa ng ibang reyna para masolusyonan ninyo ang inutos sa inyo. Pasensyahan po tayo dahil nagugutom na ang bansang Pilipinas. Dito nakikita nyo lahat, ano? Bawat isa
maraming gustong ibato. Lalo na yung kasama ko. Wala akong ginagawa, dinadagdagan. Ako pa ang scammer. Ako'y nagre-raise ng pera para doon dapat sa ipalabas. Ngayon kayong mga nag-aantay at kayong nagsasabi na kayo, si Lolo Rizal, mahiya po kayo. Dahil kilala ko po ang aking angkan, ang aking mga lolo. Mulat sa pool, sinasabi niyo baliw. Dahil may lolo. Lumabas ang lolo. Paglabas ng lolo, anong ginawa ninyo? Pinagtawanan niyo pa. Di sumpa ang inabot ninyo. Yan ang sabi ko sa inyo. You don't even know who has come back to this world. Pero, sana lahat kayo na nakikinig, nabawi natin ang atin. Sinasabi ko palagi yan. Ang pinaglalaban natin ay atin na kinuha nila. Sinong sila? Politiko, governments, claimants Sultan Sulu, claimants Maguindanao, lahat na sila. Ilalahat na natin. So, maraming nagsasabi na puro lang salita. Salamat doon sa mga cyber researcher natin. Salamat sa pagpalabas ng mga katotohanan. Yung mga nagko-comment ng hindi maganda, ipunin niyo yung mga pictures, pati yung link. Salamat po sa inyo. Lalo na yung Lupasug Cyberwatch, lalo na yung mga vloggers natin na nakukonek. Ang madali para matuntun sila, malalaman natin yung mga subscribers nila. Kasi ganyan din gawa nila. Counter what they are doing. At ito dati, talagang nakikita na nila na hindi basta-basta kasi meron ng batas na talagang i-implementa. Hindi na nila maharangan ito. Dahil unang-una, wala na silang susulungan, wala pa silang uurungan. Anong gusto ninyo? Di, bahala na kayo. Kasi either or na lang iyan. Kaya when I was able to defend myself with the Interpol, salamat po. Dahil napatunayan nila na sila palang sinungaling, hindi ako. Kung sino man yan, sana po, itama na ninyong pagkakamali ninyo. Dahil kahit anong gawin ninyo, may batas ang soberanya. Nakita na ninyo kung gaano katibay, kung gaano kabilis ang pangyayari. Sa ngayon, puro hangin, ay tingnan na natin. Kayo ngayon ang magkaroon lang ng puro hangin. Kaya nga sabi ko, kami nag-aabang ng grasya. Nagsusumikap kami kahit harang kayo ng harang. Kahit lahat ng tumutulong sa akin, talagang iba ninyo ang pag-iisip, ang lahat na lang gawin ninyo. Kaya nga sinabi ko, sa inyo na lang ang disgrasya. Kasi kami grasya ang hinahabol namin. Panahon na namin. Ngayon sabihin nyo, tagal na niyan. Uy, bakit kayo nagsama sa MNLF? In 1968 pa sila. Ngayon anong nangyari sa kanila? Nagbo-broadcast din sila. Ngayon, conflict. Inaayos na nga ang lugar dahil wala ng gera. Gusto pa nila ng away. Anong nangyayari sa inyo? Ako'y pasalamat sa aking mga kapatid sa MILF na iniwan ni Kaka Haji Abdullah ng 106, 105th Brigade. Pasalamat ako kay Kaka Umbrakato dahil pinaliwanag niya sa akin na talagang masakit man aminin ang mga naging chairman ay bayad at utusan ng peace process. Secretary Galvez, Secretary Anio,
Where are you? I told you in the past, I will never allow conspiracy and black propaganda in the territory of the Sultanate of Sulu and North Borneo, and the Sultanate of Maguindanao, and the Sultanate of Lanao, Sultanate of Raja Buayan, the tribal group of Region 11, 12, 13 sa Born. Lahat yan. Lahatin nyo na. I won. I reached my victory because I know I am born win. I will never let down every citizen who believes in this mission. This mission is full of compassion, na kahit talagang tinitiris na, hinahamak na ng lubusan, luha, pasakit, sige lang, dahil lahat may hustisya na kalalagyan. The Queen of the Philippine Islands is destined and prepared for this eventuality. Akala ninyo ganun lang katindi na makita ninyo? Is not laro. Buhay kamatayan inialay bawat minuto, bawat oras, bawat araw. Kayo naman nag-aantay sa kakunting pera. Ngayon, lahat na nagsasabi hindi totoo. Ibalik ang kanilang RCI, ibalik ang kanilang SIC. Pero wag na ninyong tanggapin pag ang grasya ay dumating. Lahat kayo na masyado na ninyong hinamak ang pagkatao ni King and Queen. Hindi na pumapayag ang Ama ng Kalangitan. Hindi na pumapayag ang aking mga anak na kayo ay tuluyan ninyong alipinin ang aking pamilya. Nilagay nyo na kami sa kahihiyan. Maltrato sa maltrato. Wala kaming ginagawa. Magpapakalat kayo ng mali. Tama na. And this is the moment that I have to tell you, tapos na ang pagpahirap ninyo. Ngayon, at this very moment, I declare peace and prosperity in the land of promise. The Philippine Islands, the Lupasug. Sama-sama po natin bigyan ng magandang bukas ang bawat isa. Tuloy ang ating pagpapapirma. Meron po tayong ginagalawan dyan at mas mapadali ang management team ng ating Mafilindo MA 2023. I'm calling my team in the finance. I am sending back all of this to the Philippines, wherein you will be able to design and continue how to serve the poor people, regardless kung anong mangyari sa Malacanang up to sa barangay. Pero ang royal family will always stand for all the people that are under the sovereign power and authority of the Royal Empire of Lupasug. Maraming salamat po sa inyo dahil dito makita na ninyo that the resolution of the global finance has been resolved upon establishing, reinstating, at reinstalling the President of the Federal Republic of Lupasug and the Federal Republic of the Philippine Islands. Iyan ang sinasabi ko sa inyo, nagkaisa. The other side of the coin
will always be with our forefathers' mandate to bring peace and prosperity throughout the land. Naresolba na natin ang pamumuno at lahat ng mga naging sigalot mapag-usapan. Huwag nang kukontra para hindi nalalabas ang sikreto na pinakatatago ng pamilya dahil sa dami na ng kasalanan, kaya nga tinatago ko dapat, pero ayaw niyong magpaawat, kaya kayo ang nagkaroon ng bulilyaso dahil hindi ko kayang takpan ang kasinungalingan magpakailanman. Maraming salamat po sa nakikinig. At least dito nakita ninyo na ako ay patas lamang. Katotohanan at labanan ang kasinungalingan para maimplementa ang hustisya ng sambayanan. Ngayon, lahat ng may kaso, idulog na ninyo sa ating barangay, lahat ng papo ng ating Union of the Royal Philippines Against Police Oppression. Gumaya kayo sa pamumuno ng Mapilindo 2023 Secretariat at yan ay maaayos ang ating RAF, ang ating mga Special Forces, ang mga NPA sa kabukiran, lahat ng puwersa na nagbantay ng ating mga kayamanan, mga buried asset, yung mga bunkers natin. Maraming salamat sa inyo, nagpakasakit kayo. Marami na tayong magagawa. Mission, compassion, and forgiveness in obedience to the one who sent me. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalam.